Yo, what up, good day netizens, this is Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. So dito pa rin tayo sa series natin ng pagtingin-tingin ng mga motor na nire-request ninyo. Isa sa most requested na motor na bibigyan pansin natin ngayon ng overall overview is yung Wave 110. Very classic and maraming bumili ng motor na to. Isa to sa top selling ng Honda. So alamin natin kung ano pa meron sa motor na to. Without further ado, let's get right to it. So ayun guys, may konting kodigo lang ako dito para hindi tayo magkamali sa specs, no? Nagbaon na ako para kung ano man yung makita nating motor, kasi sabi ko nga sa inyo, every time na bibisita ako sa isang motorcycle dealership is kung ano yung available nilang motor, yun yung bibigyan natin ng pansin. And napaunlakan naman tayo, dito tayo ngayon sa New Nemar, Canlalay, Binyan, Laguna. At ayan, paunlakan tayo ng mga staff and manager nila para bigyan to ng overview and verdict kung anong masasabi ko sa motor na to. Ito yung isang motor na maraming Pilipino nagpapasalamat dahil naging everyday body nila to, everyday commuter. Itong motor na to, Honda Wave, diba? Halos nga lahat ng semi-automatic ang tawag na pag nagtanong ka sa mga tricycle driver, sa mga tao sa labas, Wave na tawag nila sa mga semi-automatic. Ganun siya kasikat. Kumbaga parang sa sa toothpaste ang tawag nila Colgate, parang ganoon. Ito Wave, ang tawag nila sa semi-automatic Wave. Ganoon siya kasikat. Ayun yung Honda Wave. Ngayon, ano bang meron sa motor na to kung bakit ganun na siya sumikat? Bigyan natin siya ng overview. Mind you guys, medyo matagal na rin tong nasa market. So, kung ina-expect niyo is yung mga masyadong high-end na specs, hindi ko yun may papromise sa inyo. But to the point na kailangan natin siyang i-check parts per parts, yun na ibibigay ko sa inyo as an overview. So, first of all, let's start with the engine. It's 4-stroke, overhead cam, air-cooled siya, air-cooled. It's an underbone, na pibilang to sa underbone segment. Alright, meron siyang seat height na 769mm. Mamaya check ko, nasa around 5'3 to 5'4 yung height ko. Check natin kung abot ko. Tapos ang kanyang fuel tank capacity, ito is 3.7 liters. Sobrang tipid na nito sa gas. So kahit sabihin niyo na parang B10 yung 3.7, masasabi ko na hindi na, kasi nasa around 52 kilometers per liter yung kanyang average fuel consumption. And it's still a carbureted na motor, carb type pa, hindi pa siya fuel injected, pero dahil semi-automatic siya, napakatipid na niya sa gas. Right? And ang ground clearance niya dito is 142mm, napakataas. So meaning to say, very safe to sa mga bumpy na daan, mababato or off-road. Lalong-lalo na naka-rim type pa siya. Ayan oh. Etong kasing mga ganitong klase, dalawa yan di ba? May mags, may rim. Etong mga ganitong klaseng rim type, perfect for off-road experience. Yung gulong niya, ang size is 70 by 90 by 17. Manipis lang gulong niya. Ayan, ang gulong niya sa unahan. Tapos naka-telescopic fork. Ayan unit swing sa likod, naka twin shock sa likod. Ang suspension niya ay nasa middle lang ng stiff at medyo malambot. So perfect to for daily drive, sa traffic, ganyan. Sa mga city driving, perfect to tong Wave. Tapos ang kanyang ano pa ba, top speed, yan, top speed pala, wala akong information for the top speed, pero yun, tingnan natin. Let's have a closer look. Ito na yung mga personal ko. So yun yung mga specs niya, yung mga personal naman na masasabi ko dito sa motor na to. So unang-una, ang gusto ko sa kanya is kahit papano meron siyang
storage. Nasa around 8 liters to, if I'm not mistaken. So perfect na rin to at makakapaglagay ka na ng mga raincoat, papeles ng motor, yung mga everyday use na kailangan mong dalhin. Hindi ka na kailangan magdala ng extra na may bag ka pa. So pwede na dyan, raincoat, yung papel ng motor. Kung sakaling may bibiling ka na maliliit na gamit, is pwede mo nang ilagay dito. Very good na meron siyang ganun. Tapos yung hawakan niya ng angkas, yung grab bar ng angkas is solid, makapal siya. So very safe na hindi malutong or what, parang bakal siya. Maganda yung paint job, hindi yung tipong kaskasin mo lang ng barya matatanggal na. Maganda. Ang fairings niya is malleable, kitang kita naman, ayan malleable. When we say malleable, ibig sabihin is medyo nabebend siya, sumusunod siya, hindi nag-absorb siya ng shock. Kung halimbawa mabunggo ka, hindi ka agad-agad mababasag, no? Yun yung maganda. And dahil nga Honda, premium yung quality. Very minimal lang yung kanyang design or aesthetics. May decals lang na konting red na ganyan. 110 wave. Tapos itong pinakagusto ko sa kanya, ito yung wala din sa Suzuki Smash na na-review natin noong nakaraan, is meron siyang chain cover. So very safe yung chain mo na madumihan, maalikabukan, at the same time makalas or kung ano mang pwedeng sumingit doon habang nagpapatakbo ka. So maganda to na meron siyang drive chain, na meron siyang covered chain cover. Ito yung maganda sa Honda, meron silang mga transition na ganito, yung bigla na lang mag-a-add ng specific piece for ito pillion ride foot peg, di ba? May mga ganyan na extra. Para sa akin nakakapogi yung ganyan. 4 down, 4 speed siya. Dito ang dagdag, dito ang bawas. Clutchless na kasi semi-automatic. So nasa middle siya ng automatic at ng manual. Meron pa rin siyang gears, pero hindi ka na magka-clutch. O yung sa kamay, wala nang timpla-timpla. Dito naman yung kanyang rear brake. Ayan, tatapakan mo siyang ganyan. Hindi siya malalim yung rear brake niya. Check natin yung kanyang panel gauge. Ayan, meron siyang push start. At the same time, meron siyang kickstart. Kung in case na maubusan ka ng baterya o medyo malubat siya, hindi ka parang kotse na itutulak mo na lang. So ito maganda is meron siyang kickstart in case may power loss. Yung kanyang panel gauge naman is straight up analog display. Maganda rin, hindi siya yung tipong chip na tignan. Meron siyang gear indicator, 1, 2, 3, 4, neutral nandito. Low beam, high beam nandun din. Tapos yung kanyang busina, ito. Signal lights. Dito. Dun yan, Maganda to na nakahiwala yung signal lights. Meron kasing iba, halimbawa ito. Isa lang yung ilaw ng signal lights, Dun lang. Kapag naka-left ka, iilaw to. Kapag naka-right ka, iilaw to. Ito maganda gusto kong signal lights. Yung dun talaga nakaturo. Kung naka-right ka, ito yung iilaw. Kung naka-left ka, ito yung iilaw. Gets nyo ba? Mas gusto ko yung ganong klase ng signal light para hindi nakakalito. Tapos may fuel indicator siya. Kung malapit ka ng maubusan ng gas, napaka-importante doon. May mga motor na, lalo yung mga luma na walang gas indicator. So, tamang tansya-tansya ka lang kung maubusan ka na ba ng gas or what. Ito maganda. Meron siyang fuel indicator. May shutter siya. Ayan, para pwede mo siyang isara na ganyan. Ayun, shutter na siya. Hindi na masusundot ng ting-ting o kung ano man try nilang nakawin, hindi na siya masusundot. Yung susi niya is merong pang unlock nito. So, doon mo siya ma-unlock ngayon. Dito yung susi niya. Ito. So, dito mo din siya i-unlock. May specific magnet to, combination, para itong susi lang niya yung kaya magbukas niyan. Okay? So, ayun. Para buksan yung kanyang compartment, dito mo siya sususian. So kapag magpapagas ka is tatayo ka pa. Pero not an hassle at all. Yung iba, alam nyo, pinapalagyan pinapalagyan nila ng sabitan na parang sa mga scooter, yung may ganito sabitan, para pwede pa silang magdala ng extra
kung bag man or grocery bag, plastic, pwede pong maglagay dito kasi wala na yung tangke na kagaya ng mga manual na yung tangke is ganito, wala na siyang ganun. So pwede ka pang maglagay na extra gamit dito. Glossy finish na siya. Ang kanyang brakes, itong 110 is drum brakes pa, both front and rear brake is both drum brakes pa. Hindi pa siya disc brake. Kung gusto niyo ng disc brake, ay doon na ngayon papasok yung Wave 110R na ang pinagkaiba para sa mas mabilis ninyong ma-identify is yung Wave 110R matte na yung available colors niya, while yung classic na Wave 110 is glossy. Para sa akin, dahil naka-matte na ako na motor ngayon, na-appreciate ko naman ngayon yung mga glossy. Ika nga nila, the grass is greener on the other side. Ang ganda ng ano, no? Ito sinasabi ko, gusto ko yung mga tapaludo na safe yung makina. Ayan, no? Kapag tumasik ang tubig, hanggang dito lang. Hindi ito mababasa. Ayaw mo itong mabasa eh. Yun ang pinagusto mong iwasan, na mabasa to habang nagdadrive ka sa ulan. Dahil lalamig yung makina mo. At the same time, pwedeng mag-cause yun ng iba pang trouble. Tingnan natin yung size ng likod. Ito ay 80 by 90 by 17. Ayan, no? 80 by 90 by 17. Ganda, ah. Ganda ang ano niya, gulong niya. Pati ang ano, design ng tapalodo, gusto ko. Hindi ka matatalsikan yung angkas mo. Very safe. Talagang dito lang, oh. Dito lang ano yung tubig, no? Yung plaka niya, hagip na yung ilaw dito sa ano. Yung ilaw niya is compact na ganyan. Yun din yung gusto ko eh. Wala ka nang iisipin na baka may mabali dito. Kasi pag nakahiwalay dito yung winker or signal lights, diba? Parang pwede mabali kasi yun eh. Kapag may naglalarong bata or madali ng angkas, no? O kung may madaanan ka na pwede siyang sumabit. Dagdag isipin pa yun, kumbaga. Ito, dyan na, wala ka nang iisipin. Ganda ng shocks nyo. Ito yung sinasabi ko na gusto ko sa mga segment na to is merong reflectorized na parang metallic. Silver ba yan or stainless? Para nakakadagdag siya ng style for me. Gusto ko rin na pinaint nila to ng black para mag-blend siya sa overall ng motor. Yung pinaka-engine niya. Ganda, no? Siguro sa semi-automatic, ang papalitan ko dyan, ito, yung mga tapakan. Sarap palitan yan. Sabi ko nga sa inyo guys, mas okay na pumili ka ng motor na afford mo, hindi mabubutas yung bulsa mo. Kasi pwede ka mag-upgrade anytime. Diba? May mapagmamalaki mo na kaya mong panindigan yung kinuha mo. Unlike kung halimbawa mag-jump ka, halimbawa mag-airblade ka kasi gusto magpasikat sa mga kaibigan mo, sa mga kasabayan mo, o kung sino pa mga ibang tao na hindi mo naman talaga ganun kagusto. At the end of the day, wala na mga kwento yung mga sinasabi nila eh. Diba? They can only say much, they can only talk much, but ikaw pa rin yan. Sarili mo pa rin yung matitira. At the end of the day, ikaw nakakaalam ng struggles mo, ng bills mo, ng mga commitment mo at dapat bayaran, responsibilities. So mas maganda na mag-stick na tayo sa mga motor na alam natin kaya natin panindigan, afford natin. At sinasabi ko sa inyo, kapag yung motor na yan is natanggap ninyo, talagang gustong gusto ninyo. Kasi ako personally, gustong gusto ko yung mga ganitong motor semi-automatic. Sobrang lapit niyan sa akin kasi ganito yung una kong motor eh. Sobrang dali lang niyang kalikutin and also i-modify. And at the same time, yung maintenance niya, papa-change oil ka lang, papa-change ka lang ng oil filter, tapos na, wala ka nang isipin. So marami ka pang budget para mag-upgrade, mag-modify, or kung meron ka pang mas mahalagang bagay ng mga paggagamitan like family, meron ka pang uhugutin. Hindi ka nasagad na dahil ng forma lang. At the end of the day, hindi ka nang papakainin ng forma lang eh, di ba? Diba? Hindi ka nang papakainin yan eh. So kung ito yung afford mo, stick ka dito. Tsaka ka na mag-upgrade kapag ikaw na mismo is yung nag-improve. Ikaw na mismo yung nandun ka na sa peak ng buhay mo na kaya mo na. Ito yung ano nyo, signal lights nyo. Nandito, no? Tingnan mo yung Suzuki. Nandito sa baba.
Ito. Yung wave nandito. Ang cute, no? Alin mas type niya sa dalawa? Comment down below. Nandito yung signal lights o nandito sa taas. Magkaiba sila ng atake eh. Parang ako, kung ako mas type ko yung nandito. Mas type ko yung nandito yung signal lights. Kasi ito parang lumaki yung ulo niya dahil dito. Pero overall, dito naman, maliit naman yung ano niya eh. Oh. Ang ganda ng aesthetics niya sa unahan. Hindi naman na kompromiso, iba-iba, sabi ko sa inyo, iba-iba talaga ng beautification na ginagawa, aesthetics pagdating sa Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Magkakaiba talaga sila ng atake. Kaya for me, okay din to. Makikita nyo, yung ano niya, parang sa mga kotse na, anong tawag sa ganyan, kung alam niyo sa ganyang ilaw, kita ba? Comment down below, no? Kung alam niyo. Ayun, tapos, ayun lang. Siguro, ano pa yung mga tanong ninyo or gusto ninyo yung malaman tungkol dito sa Wave. Sulit pa rin ba ito ngayon 2020? Definitely, sabi ko sa inyo, kung ito yung kukunin mo, sobrang subok na neto. Maraming Pinoy na ang nagpapasalamat, pinanghanap buhay ito, pinang araw-araw, pinangsundo sa mga anak hanggang sa lumaki na. 'Di ba? Maraming natulungan tong Honda Wave. Sa sobrang sikat niya, Wave na halos ang lahat ng tawag ng tao sa mga motor na semi-automatic. Masasabi ko, sulit pa rin to. And if I were to go back in time or kahit ito yung main ko na motorcycle, hindi ako mahihiya na dalhin to. Siguro, kung ako lang, kung sa akin to, modify ko lang yung ilaw, pa-LED ko, yun lang. Yung headlight lang. Yun lang yung pinakagagawin ko dyan. Tapos magpapalagay ako ng box para may extra akong storage. Yun lang. Yun lang yung babaguhin ko sa kanya. At the end of the day, matipid sa gas. Diba? Compact. Ang sarap ng tunog ng mga ganito kung alam nyo lang, kung mabubuksan ko lang ngayon. Ang sarap ng tunog ng mga Wave ng mga semi-automatic. Napakaganda. Ang tahimik. Yan, mga Suzuki Smash. Napakatahimik niyan. Hindi ka mabubulabog. Kung ikaw yung tipo ng tao na ayaw mo ng maiingay na muffler, gusto mo yung mapayapang chill ride lang, ito, perfect to. Hindi ka na ititirik. Iba kasi, di ba, iniisip nila air-cooled, ititirik ako niyan, liquid-cooled, hindi. Pero, madami ng beses na nailong ride tong motor na to, never pa ako nakarinig na tumirik or nagkaroon siya ng problema sa gitna. Maliban na lang siguro kung talagang pangit ng maintenance mo, pinabayaan mo ng husto yung motor, dun siguro pwede pa. Pero kung regular change oil mo, around 1,000 to 1,500 kilometers, napapa-change oil ka, palagay ko, sobrang tatagal to. Ang dami ng ganitong motor na tumanda na lang talaga. So, ayun, that's it for Wave 110. Wave 110. Sir, yun si Sir, mamaya tatanungin natin yung price niya. So that's it for Wave 110R. Kung may mga tanong pa kayo, please comment down below. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe para sa mga iba pa. Ano ba yung gusto niyo makitang motor? Gusto niyo ba tong crossover? Ano pa ba? Yung Vega, meron na po akong review niyan. Yung TFX, wala pa. No, madami nagre-request din ng TFX pero hindi ko sure kung mare-review ko. Pero siguro kung ganito na ako, into gantong bikes na ako, go na, TFX. Pero sige, sakyan ko muna yung Honda Wave, sir. Sakyan ko muna yung Honda Wave para makita ko yung seat height. Ito ay naka-center stand pa. Naka-center stand pa to. Pero abot ko. Saglit lang, sir. Papakita ko lang yung seat height. So, ayan, abot ko 5'3 to 5'4, flat foot pa ako. So, perfect to for shorter riders, kahit sa matatangkad na riders, may re-recommend ko rin siya. As long as abot mo yung motor, malawak naman yung legroom niya, seating position is upright, hindi to nakakangawit sa mga long rides. So, still, recommended ko pa rin to for 2020. Kung ito yung motor mo, hindi ka pa rin mahihiya. For me, kahit ito yung motor ko, wala akong reklamo. Magdadala ko nito from point A to point B. Matipid sa maintenance, matipid sa gas. Overall fuel consumption is still recommendable kahit carb type pa. In case gusto mo mag-upgrade ng makina or may problema sa makina, madali siyang hanapan ng mekanikong may kabisado.
So, ayun si Sir, ano, may dagdag si Sir dito sa ano sa makina niya. Kasi yung dating makina nito na Wave 100R or Wave Alpha. Wave Alpha. Tinatawag doon. Yung muscle type, yung may lower valve at saka may exhaust. Upper valve and lower valve. Ano lang noon is cams, tsaka rocker arm. Ito kasi ngayon, lumabas, roller type na to. Roller type. Kaya ro dinevelop yung roller type para syempre doon sa friction, kumbaga iwas sa metal to metal contact. Nakapasok na siya na may roller na siya. So ang epekto, swabe yung ikot. Kasi naka-bearing, lubrication siya ng oil. Hindi katulad ng dati, na cams, bearing, binapating-ting siya ng camshaft. Yun lang naman ang pagkakaiba. So yun yung technical na pinagkaiba nito. Yun lang yun. Dun sa Alpha. Pero ako, in layman's term, mararamdaman mo siya na smooth talaga yung takbo niya. Yung para bang walang kumakalog na kung ano man. Ganun yung nararamdaman ko kasi sa mga ganitong segment. Kasi ito ng mga makina ng mga beat okay. Para sa isa lang ang head ng itsura niya. Kung familiar kayo sa Honda Dash. Honda Dash. Yun. Yun, isa pa yun. Okay din siya for long rides. Yun yung isa sa mga unang-unang mga na-rides ko rin Honda Dash. Sobrang smooth tsaka maaasahan. Maporma din. So ito, Honda talaga maganda. Ang maganda sa Honda, suspension. Yung itsura niya, pogi lagi pag Honda gumagawa. Oo, yun. Madali siyang isingit sa traffic tsaka nimble. Madali siyang maneuver kumbaga. Kung may mga kurbada ka mang dadaanan. Maganda. Ayun sir, yung speaking of price, ano pala yung price niya? Gusto nilang malaman. Bali, itong wave drum natin, ang cash price niya is 56,900. Ang down payment niya is 49. Ang 3 years niya is 2,895. Ang 2 years is 3,617. Ang 1 year niya is 5,784. May less pa din siya. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo na yung promo ng Neymar. May less 400 siya kapag ikaw ay may advance or phone ng isang buwan. At rebated naman siya kapag ikaw ay updated, meron kang less 200. Okay. Helmet pa din siya. Kasama na yun. Ito. Yan. Ang ganda ng helmet nila dito na free. Pa rin talaga yung minano ng Neymar. Siyempre, yung safety pa rin ng yung kliyente. Dito lang yan, guys. To be specific, itong store na to is sa New Neymar, Canlalay, Binyan, Laguna. Sa mga hindi masyado familiar sa New Neymar, meron kayong, ang main ninyo sir sa Lipa, Batangas. Yung Rev Zone ba? Yes, Rev Zone. Kami, pero usually ang head office namin is sa Patigbak, sa CM Rec. Okay. So yun, sa mga hindi familiar, marami na din branches kayo, di ba sir? Madami na din. So makikita kayo siguro ng malapit sa inyo, baka hindi kayo familiar, i-check ninyo yung New Neymar. Maganda rin ang mga offers nila. Or kung malapit kayo dito sa South, sa Laguna, banda, ito yung bandang Binyan, sa Canlalay. So hanapin niyo lang si Sir Chris. Ayan, lagi siya nandito. Si Sir Bricks din. And siguro sana pumunta na kayo as much as possible bago pa kayo abutan ng higpit ng MECQ na naman. So yun, yun, baka humaba na naman yun. Pero sabi ko nga sa panahon ngayon sobrang hirap na mag-commute. So kaya ako feature ng mga ganitong klaseng motor, yung mga entry level, para may choices kayo sa mga gustong pumasok sa mundo ng motor na sa frontliner natin yan. Perfect siya, 'di ba? Para kasi wala na kagaya niyan, minsan wala na talagang masakyan. Di mo na rin alam yung safety mo kapag ka nagko-commute ka. Mas maganda na meron kang sariling commuters motorcycle. Kagaya nitong mga Wave, Suzuki Smash, ayan, yung mga scooter natin diyan. Marami kayong pagpipilian. So, ayun lang yung masasabi ko for this Wave 110. Nakailang minutes na ba ako? Ayun, so that's it for today's vlog. Again, this is Adriano. Maraming salamat ulit sa New Neymar. Yan kila Sir Bricks, Sir Chris, na kanilang manager. Napaka-accommodating nila. So kung kukuha kayo dito, guys, ayan, sabihin nyo lang, napanood nyo yung vlog ko. Talagang matutuwa sila. And also, baka bigyan kayo ng mga special offers, no? Maraming salamat po. And again,
Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.